Magandang araw, klase. Ngayong araw, ang tatalakayin natin ay ang mga elementong nakaiimpluwensya sa pakikinig. Handa na ba kayo? Tara na! Umpisahan na natin isa-isahin at pira-pirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Isa sa mga makrong kasanayan ang pakikinig. Hindi dapat na lagi tayong nagsasalita. Dapat ay marunong din tayong makinig. Narito ang mga elementong nakaka-impluwensya sa pakikinig. Una ay edad o gulang, sumunod ay oras, pangatlo kasarian, sumunod ay channel, panglima kultura, pang-anim konsepto sa sarili at panghuli ay lugar. Ang unang nakaiimpluwensya sa pakikinig ay ang edad o gulang. Hindi mawawala sa mga tagapakinig ang mga matatanda, gayon din ang mga kabataan. Kapag matatanda, natural na sila ay makaramdam ng pagkaantok, o kaya naman is yung mga sakit, o kaya naman ay yung kahinaan sa pandinig. Sa kabataan naman, limitado lamang ang kanilang oras sa pakikinig. Madali silang magsawa. Kapag matanda ang mga tagapakinig mo, siguraduhin mo na direct to the point yung sinasabi mo. Kasi, yun nga, mabilis din silang maboard kasi nga marami silang nararamdaman. Masakit yung tuhod, masakit yung likod, ganon. Kaya dapat bilang speaker at alam mo na matatanda halos yung audience mo, direct to the point mo nang sabihin. And then, medyo lakasan mo rin yung boses mo kasi meron na silang kahinaan sa pandinig. Kapag bata naman yung audience mo, siguraduhin mo rin na direct to the point. Kasi yung mga bata, hindi sila tumatagal sa pakikinig. Kadalasan naboboard sila, nagsi-cellphone na lang. O kaya naman yung attention nila is na-divert na sa iba. Kaya kung kaya mo na mas mabilis, halimbawa 45 minutes lang magsalita. Actually, yung 45 minutes, mahaba na yun. 30 minutes, 20 minutes, okay pa yan. Makikinig pa yung mga bata. Pero pag tumaas na dyan or humaba na dyan yung pagsasalita mo, sigurado, hindi na sila makikinig. Kaya dapat, bago ka magsalita sa harap ng tao, meron ka ng draft na kung saan nandun na yung pagkakasunod na sasabihin mo para hindi ka na paligoy-ligoy pa. Direct to the point mo nang sasabihin yung mga informasyon na gusto mong sabihin. Ang sumunod naman ay oras. Sa umaga, nakalagay dyan ay maaliwalas ang paligid, energetic. Pagkahapon naman, ito na yung oras de peligro, makakasalamuhan na yung init ng panahon tsaka gutom. Kung magkakaroon ka ng speech, gawin mo na lang siya ng umaga kasi kadalasan sa umaga yung mga tao ay energetic pa, maaliwalas ang paligid, malamig ang panahon, kumpara sa hapon. Sa hapon kasi syempre nakakaantok, sobrang init, pag tanghaling tapat, nagugutom, ganun. Syempre, kapag nagugutom yung isang tao, naiinitan, inaantok, parang mahirapan silang makinig kasi meron silang nararamdaman. Kaya, better na mas piliin yung umaga na magkaroon ng mga speech. Kasarian, para sa mga lalaki, ayaw nila sa babaeng speaker kasi nga daw, maraming sinasabi, paligoy-ligoy pa, ang daming dada, ganun. Pero para naman sa mga babae, ayaw naman nila sa lalaki na speaker kasi nga, di ba yung lalaki diretsahan, magsalita, wala nang paligoy-ligoy tapos kadalasan, konti pa yung information. Sinasabi din dito na mas mahaba ang pasensya ng mga kababaihan kaysa sa mga kalalakihan. Ang sumunod naman ay ang channel. Pipili ka ng epektibong channel. Hindi to yung channel 7, channel 2, hindi yon. Ito yung paraan mo ng pakikipag-usap. Kung mas effective ba na personal na pakikipag-usap, yung face-to-face, o yung tatawagan mo sa cellphone, o kaya naman i-chat mo gamit yung cellphone, o kaya naman yung radyo, o kaya naman is pagbibigay ng sulat. Anong channel ba yung effective dun sa gagawin mong pakikipag-usap? Sumunod naman ay kultura. Bawat kultura ay may iba't ibang paniniwala. Ito, minsan nakaka-impluwensya niya sa pakikinig. Siyempre, halimbawa may sinasabi yung speaker na about Katoliko pero yung nakikinig is Muslim. Alam naman natin na magkaiba yung kultura ng mga Katoliko at mga Muslim. Kaya ayun,
medyo siguro mawawalan ng interes kapag hindi mo kamukha ng kultura yung pinapakinggan mo. Ang sumunod naman ay ang konsepto sa sarili. Narito ang paniniwala, katalinuhang taglay at respeto. Lahat naman tayo may kanya-kanyang opinion towards sa mga bagay-bagay and siguro kailangan lang nating respeto yung mga opinion ng ibang tao sa opinion natin. Minsan hindi talaga magtatagpo yung paniniwala ko sa paniniwala mo, yung paniniwala mo sa paniniwala ko. Ang kailangan lang ay respeto. Ang panghuli naman ay ang lugar. Siyempre, kapag yung lugar ay tahimik at malamig, mas nakakaenganyong makinig. Mas maeengganyo kang mag-focus dun sa nagsasalita. Pero kapag mainit, nakakatamad na, 'di ba? Nakakainis. Nakakainis makinig, nakakatamad makinig. Kasi nga naiinitan ka, nadidilaman ka, naliliitan ka sa lugar. Kapag magkakaroon ka ng mga speech, siguraduhin mo nagaganapin mo yon sa mga lugar na tahimik, maaliwalas ang paligid, tsaka malamig. Dito na nagtatapos ang ating talakayan para sa ngayong araw. Sana ay marami kayong natutunan. Paalam!